Ang sistema sa speed kasi tsaka sa pan-derby iba. Hindi ko sila minotivate, hinayaan ko lang. Panay lang toss, bugbog sa toss ang ibon. Diyan na pumasok si Sir Rene Boy Gabatin. Siya yung nagtotos ng ibon. 3 times a week or 4 times a week, toss ng ibon. Nag-umpisa yon kay 74, yung ibon na halos lahat ng tinira niya, breakaway siya. Breakaway ng 100 to 200 points. Then yun, na-disgrasya yon year 2021 ata or 2022. Yun na yung mapapansin mo na talagang ang Speedbird is pang fair weather lang halos, hindi sila pang ulanan. Lumulusot man pero hindi ganun kabilis kagaya ng fair weather na panahon. Then after nung nawala yun, dito na nag-umpisa si Matwa. Yun na po yun yung pure na Jansi na lumitaw sa mga blue bar. Meron siya lumitaw na speed na 1.6 sa UFC. Merong 1.5, 1.4. Ang mabagal niya lang po 1.3. 1.3, 1.2. Yun nga, nung una medyo nagdududa marami. Kaya po ang ginawa ko nun, pagka-arrive ng ibon, diretso video agad. Saka, before isakay, bibidyo na. Then arrival, ibibidyo. Para siguradong malinis. Pero hindi naman po sa lahat ng oras nagbe-breakaway siya. Halos, meron part na nagdo-donate din naman. Hindi naman talaga tuloy-tuloy na. Sa karakteristik ko sa ibon na hinahanap, isa lang. Gusto ko lang magaya yung record na ginagawa ni Matwa. Lapitan, layuan, nagkaklak. Motivated po yung ibon. Nakaset po siya pampuling pero nagkaklak siya ng dulo. Dito sa recent winner ko, ang karga nito is inbreed siya ng mga lupit. Then, ang nanay niya, inbreed sa Van Bundaren Colson ni Sir Arnel Timan. Acquired ko siya sa tito ko si Ford Lopez. Sa kanya mismo galing yung ibon. Ito po yung recent champion ko ng TGRC KFC YBOB. Ito po yung ibon. Karakteristik kasi hindi ako masyadong tumitingin mula nung nanalo itong recent champion ko na YBOB winner siya. All 5 laps, pasok siya ng top 5. Hindi siya nawala. First 1 to 2 laps pala, first page siya. Pasok siya ng first page. Then, 3, 4, 5 laps, yun na yung pinakamahirap. Doon na naubos ang ibon. Naalala ko, third lap yun. Umuulan, sobrang lakas ng ulan. Hindi ko na inintay yung ibon, sir. Naka-full blast yung ibon, nakatodo. Third lap ng derby. Hindi ko inabangan. Pagkaangat ko, nandyan na yung ibon. Ako na lang pala yung hinihintay mag-lock. Kasi nga, ang karakteristik ng mga yun, alam ko, speed. Hindi sila nakikidiktika ng hard race tsaka ng derby. Kaya ang ginawa ko nun, sir, mula second lap hanggang fifth lap, doon pa lang ako nagka-focus sa ibon na yun. Hindi ko pinapokus kasi ang alam ko, bagsak sa karakteristik eh. Droppings niya, basa. Never mo makikita na magbubuo yung droppings. Sa ibon na yun, doon mo maaano na sinira niya lahat ng paniniwala natin na maganda sa ibon. Ito yung kinukwento kong basag ang droppings. Sisirain ng ulo mo kakaisip, anong gamot bibigay mo sa ibon na to. Hindi kagandahan yung sukat niya eh. Haba-haba yung ibon na mahaba ang liig, mahaba ang paa. Hindi balanse, sisirain niya yung paniniwala mo sa ibon. Ang droppings, basag na basag. Hindi yung makikita na buwan droppings. Yung champion na yon, sir, isa lang siya. Isang papisa lang, isang clutch ko lang sinubukan. Tatandaan ko, 3 months or 4 months, kinat ko na yung ibon kasi bad trip ako sa ibon na yun, sir. Re-ranging mo, mag-ranging sa siguro 10 to 15 minutes lang. Bababa, sir. Ang hindi pang bagsak na ay literal na bababa eh. Magkita mo siya, sir, bagsak ang pakpak. Hingal na hingal yung ibon. Isipin mo parang itong ibon na to, walang mapupuntahan. Inbreed siya ng Van Bundaren cross ng Colson, ang nanay. Then ang tatay, inbreed na kapatid nila Matwa. Kaya medyo mahaba ang lumitaw ang ibon. Pangit kung titignan. Hindi mo mabibilin. Kung tumitingin ka sa postura ng ibon, hindi mo magugustuhan. Sa ngalangalan niya, masikip ang ngalangalan ng ibon. Ang dila niya doon, ano din, medyo maputla yung dila ng ibon. Hindi siya kagandahan na talagang pink. Hindi. Actually, before first lap ng derby ng Old Bird, kasi dito, sir, last training ng mismong karera, entry yan na ng Old Bird. Before ko isa kayong ibon, matamlay. Ayaw rumonda, literal na off yung ibon. Doon sa time na yun, wala, hindi ko siya pansin. 3 ang sinasakay ko doon. Yung isa, nalaglag siya ng third lap. Yung isa,
15 live birds na lang ata or 10. Nasa 10 na. Pasok na siya ng top 10. Doon lang nalaglag yung isa. Never to nanalo ng pooling. Derby lang siya nanalo. 3 consecutive winner siya ng winner take all. 2 consecutive winner take all siya ng 550 and 1-1 sa pangkalahatan na club. Ang nag-sistema ko kasi doon, Sunday, Monday, binabanat ko na ng flashing. Kasi yung ibon, ang droppings niya, sir, sabog. Kala mo yung ibon na may, salmonella. Clear droppings siya, sir, na may puti-puti. Patuldok-tuldok lang ang droppings na yung buo niya. Tuldok lang. Sa part na yun, doon ako nag-roge kasi as of third lap, leading na ako number 1. Ang kadikdikan ko dito sa Pampanga, yung mga idol ko mismo. Patay na, sabi ko, third lap pa lang, mamamatay na, wala na, hindi tayo sasadsad sa dalang ito. Pero, nandun na tayo, number 1 na tayo. Choice natin kung hindi pa natin sasakay. Ang ginawa ko, meron akong nakitang post ng isang idol natin. Hindi ko napapangalanan. Nakita ko ang conditioning niya about sa basag na droppings. Sinubukan ko. Nakita ko kasing ibon, sir, matamlay. By Monday, matamlay pa rin. Hindi nag-recover ng buong araw. Sinubukan kong bigyan nun, lalong lumala, sir, walang nagbago. Then doon ko na pinansin na siguro tong ibon na to, malakas lang talaga sa tubig. Kaya lumilitaw siya na ganun ang sistema na gusto niya. Tubig lang, ibabad siya sa tubig. Ang probiotic ko, mismong homemade ng isang mentor namin dito na literal na kasama, kaibigan ni Airpat, si Mike Mercado. Yung probiotic na yun, sir, kahit siya mismo, tinitikman niya, iniinom niya para ma-proven niya. Ito nga po pala si Airpat, number 1 mentor. Then, ito si number 1.1 mentor. Siya po yung kinukwento ko na hari ng herbal tsaka ng probiotic na ginagamit namin sa loob. Pare kong Mike Mercado. Ang training ko, sir, sa early lapping, bago mag-lap, 3 times to 4 times, totos ang ibon. Palayo ng palayo ang club training, patagal ng patagal sa lapping, wala ng training. Pabawas na ng pabawas. Either twice a week na lang or once a week na lang. Ito po yung mga achievement namin. Trophy, then yung mga certificates, mga overall. Ito yung pinaka-recent namin, yung PGRC YB category. First overall champion. Last 2 weeks ago lang to. Then ito yung first overall champion din ng OB. Then yung lap champ. Sobrang kapal na po sa dami. Hindi na maisa-isa. Ayan po, achievement. Unang trophies, itong mga to. Luma na. First overall super set winner. Ito kasi that time, solo super set. Sa ERFC pa, kay Boss Dong Gonzales. Literal na, ito yung ginagamit ko. Sa lapping po, ang ginagamit ko ng first lap up to third lap, depende sa karera. Siguro kung sa third lap, medyo hirap na yung ibon. Ang ginagawa ko sistema is Sunday arrival, then hanggang Monday, herbal na ako. Yung herbal na yon, sariling gawa lang. Consist siya ng bawang, oregano, luya, then yung lemongrass. Cleansing na, literal na sa loob, sir, ang punteriya ng herbal na yon. Then sa gabi nun, nagbibigay na ako ng brewer yeast sa ibon. Sunday, after arrival, binibigay ko na yung brewer yeast na yon. Then darating yung Monday, flashing ulit tayo ng garlic ng umaga. Wala pang laman ng butsi ng ibon. Umagang mga 6 a.m., 7 a.m. Yun, magbibigay na tayo ng herbal ulit. Garlic ulit. Kasabay ng luya. Chop yung pareho, mga half inch. Susubo ko na yun early in the morning. Then, doon ko na sila bibigyan ng electrolytes. Doon pa lang ang electrolytes ko, sir. Monday. Then, sa whole day na yun, rest lang ang ibon hanggang Tuesday. Sa Tuesday ko naman, doon ko na binibigyan yung Marathon Pro, Ultra Form ni Sir Renz Gomez. Karamihan kasi, sir, na ginagamit nila sa Marathon Pro is hinahalo nila sa patuka. Ako, sir, hindi. Puro kong binibigay sa ibon, nilalagay ko sa empty capsule. Yung empty capsule ko, size 0, yung pinakamalaki, sir. Yun ang binibigay ko sa ibon. Diretso bigay sa ibon, capsule yun. Sasabayan ko ng digestion, victory, or ideal pills.
Darating tayo sa Wednesday na dapat ang ibon dito medyo literal na recover, pick na siya ulit. Babalik na yung lakas niya. Pang bigay ko dito sa Wednesday, umaga lahat ang bigay ko kasi binibigay ko na yung bee pollen, honey aid. Isang buo yun. Darating ang Thursday. Yung Thursday ko kasi medyo in-example ko sa manok na nilalaban ng Sunday. Nagmamanok din ako, sir. Kasi ang B-complex, sinasabi ng mga matatanda nag-iibon o nagmamanok, 3 days ang epekto sa ibon. Kaya ang pinaka B-complex ko lang talaga is Thursday lang. Doon lang ako nagbibigay ng multivitamin tsaka ng B-complex sa ibon. Binibigay kong B-complex is yung Vitaboli tsaka B22. Friday basketing day, lang ako. Doon na papasok yung probiotic lang kasabay ng Victory Digestion. Purong digestion lang ako ng Friday, sir. Number 1, pinapasalamatan ko si Airpat, Mike Baluyot, tsaka si Mike Mercado, M&M. Sila yung talagang mentor dito sa pag-iibon. Salamat din sa mga tropa, Jericho Tumutorgo, RG Basa, Destony Balikaw, Marvin Go, tsaka kay Rene Boy Gabatin. Siya yung nagtotos ng mga ibon ko. Sa club ng TGRC, KFC, salamat po. Hindi ko matitikman yung champion na to kung wala yung palaro nyo. Then sa BBC, COSA, dito sa mga club po sa lahat dito sa Pampanga. Muli ako po si Mike Vincent Baluyot, fan share dito sa Angeles City, Mike Vincent Loft. Thank you po.